Isa sa mga taktikang ginagawa ng China is yung kanilang pananakot para baguhin ang mga teritoryo. Kasi nga mga tol, kung ang pag-uusapan natin legitimacy, kung ang pag-uusapan natin batas, 'di ba? Hindi nag-e-exist yung kanilang 9-dash line. 90% mga tol ng South China Sea ay gustong angkinin o inaangkin ng China. Gayong meron ng 1982 UNCLOS, hindi nila kinikilala yan kahit na signatory state sila dyan. Meron pa tayong 2016 arbitral ruling, pero mga tol, hindi rin nila kinikilala yan. At imbis na igalang nila o irespeto nila mga tol, ang ginagawa nila ay sinisindak nila ang Pilipinas o kahit na iba pang mga bansa para igiit yung kanilang mga inaangkin. At nagsalita dito mga tol sa isyung to ang European Union o ang EU. Nanindigan na hindi kinikilala ang anumang uri ng pananakot sa mga maliliit na bansa upang baguhin mga kapatid ang teritoryo, especially mga kapatid dito sa Asia Pacific o dito sa ating rehiyon mga tol, no? So ito, panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines at mamaya meron tayong panonoorin ding balita mga tol dahil may panibago na namang barko ng China ang pumasok mga kapatid sa ating EEZ, pero hindi na naman tayo pinapansin. Yan ang problema sa kanila. Anyway, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nanindigan ang European Union na hindi nito kinikilalang anumang uri ng pananakot o persahang pagbabago sa teritoryo. Yan, binabraso tayo ng China mga tol. Pinagtatabuyan tayo sa sarili nating dagat Sa Asia Pacific, lalo na sa usaping ng South China Sea. Diba? Ang gumagawa pa nga sila ng kwento kontrolado na namin ang lahat ng buong Sandy Cay, ang lahat ng Sandy Cay. Kontrolado na namin, diba? Ano lang nila yung mga tol, gawa-gawa. Ilang beses na natin pinabulaanan yun Ayon kay EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas, handa ang European Union na ipaglaban ang international law at suportahan ang mga bansang naninindigan sa karapatan at soberenya. Salamat sa EU, resback ng Pilipinas. Ang pahayag ay kasunod ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea kung saan muling binatikos ng Pilipinas ang mapanganib na aksyon ng China tulad ng paggamit ng water cannon laban sa mga barkong Pilipino malapit sa Sandy Cay. Giit ng Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, bagamat malaking hamon ito sa ating seguridad, nais pa rin ng Pilipinas na idaan sa mapayapang dialogo at diplomasya ang issue. Again mga kapatid, sabi ni Professor Renato De Castro, kung napanood nyo yung reaction video natin kanina, walang problema sa diplomasya, sa pakikipag-usap, pero hindi ka pakikinggan, partikular nitong China, kung wala kang sinabi. Ibig sabihin, kung wala kang binatbat, kung napakahina mo, diba, kailangan talaga natin ng puwersa. Kailangan meron tayong kapabilidad. Patitibay o pinatitibay pa nila ng Pilipinas ang kooperasyon at mga kaalyadong bansa gaya ng European Union, Japan, Australia, New Zealand at South Korea. Okay, kaugnay mga kapatid ng balitang to na hindi nga kinikilala ng EU, yung mga pananakot para igiit o baguhin ang mga teritoryo. Eto, barko ng CCG, China Coast Guard na naman, na pumasok sa EEZ ng Pilipinas, hindi sumasagot mga tol sa mga radio challenge ng PCG o ng ating mga barko. Sabi rito, barko ng CCG na pumasok sa EEZ ng Pilipinas, hindi sumasagot sa radio challenge ng BRP Cabra. Mga kapatid, panoorin natin tong balitang to mula sa GMA Balitang Hali mga kapatid. Again reaction video lang tayo and commentary. May barko na naman ang China Coast Guard na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi tumugon sa radio challenge nila ang naturang barko. Diba? Sabi sa inyo, pag walang halak-hawak na script yan, hindi nila naiintindihan yung sinasabi natin. At the same time, hindi nila kayang mag-compose ng English. Galing lang sa isip nila, kailangan meron din silang script na binabasa. Hindi naman marunong kasi mag-English yung mga yun Kaya nga, mas maganda mga tol, meron tayong marunong mag-Chinese dito sa mga barko natin para pag i-radio challenge natin sila, rekta na rin, sa wika na rin agad nila. Balita hatid ni Chino Gaston. You were advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Yan, hindi nila naiintindihan yan, sad to say.
Masungit man ang panahon at naglalakihan ng alon, lumapit at nag-radio challenge ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard Vessel 3105, 75.9 nautical miles mula sa Palawig Point sa Zambales. O, di ba? Kung tingnan nyo kung gaano sila kalapit, di ba? You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Wala, mga adobe, mga mukha ng mga yan. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Abot sa 8 hanggang 10 talampakan ang laki ng mga alon na naging hamon sa maliit na 44-meter vessel ng PCG. Hindi sumagot ang Coast Guard vessel na tila namamalagi sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala, bastos no? Kung hindi sila sumagot, I don't think that we can hold them accountable for not responding. But definitely, we are challenging their illegal presence dito sa ating exclusive economic zone, no? And that they never inform us of their intention, why they are there. Hindi talaga tayo i-inform ng China. Kasi nga, para sa kanila, tayo ang dapat mag-inform sa kanila. Kahit na 75 nautical miles lang yan mula sa baybayin natin. Diba? Ang paniniwala nila, sakop pa rin yun ng teritoryo nila. Biruin mo mga tol, no? Kumbaga sa isang magkapitbahay, 'di ba? Yung bakuran mo sinasakop na ng kapitbahay mo, ganun ang lagay eh. Matapos ang ilang oras, pinuntahan ng BRP Cabra ang isang Filipino fishing vessel na FFB Janjan na nasiraan dahil sa masamang panahon. Matagumpay na nahatak ang bangka pabalik ng home port nito sa Subic, Zambales. Pinalitan ng BRP Bagakay ang BRP Cabra na bumalik sa Subic para hatakin ang nasirang fishing boat. Sa mga susunod na araw, magsasagawa ito ng maritime patrol sa Baho de Masinloc at bandayan ang dagat ng Zambales. Nice. Sa huling impormasyon ng PCG, umalis na sa dagat na bahagi ng Zambales ang CCG 3105. Pero ano kayang meron sa Zambales, no? Tama mo nga nakaraan, di ba? Panayin nasa Zambales mga to lumalapit ang China. 50 nautical miles, 34 nautical miles, di ba? Ano kaya meron sa Zambales, no? Anyway, bilang mga Pilipino, mga kapatid, nakikita natin kung ano ang mga ginagawa ng China dito sa atin. Tulad nga ng lagi nating sinasabi, hindi sapat mga tol yung ating diplomasya. Tanggapin na natin ang katotohanan kahit na gaano tayo kabait sa kanila. Yung iba nga tinatawag na tayong duwag eh, 'di ba? Tinatawag ng duwag yung mga PCG, AFP, Navy, tinatawag na silang duwag do. Hindi naiintindihan ng iba yung ginagawa ng AFP at Navy natin. Pero dito sa Coast Guard, no? Dapat meron na rin ata sila magaling magsalita ng Chinese para pag nag-radio challenge sila, naiintindihan na nitong mga China Coast Guard na to kasi hindi talaga nila naiintindihan yung sinasabi natin eh. Kaya hindi sila sumasagot eh. Pero bastusan yun. Bastusan talaga yun. Kahit na sabi natin hindi sila accountable, bastusan yun. Sana dumating yung panahon na kaya na talaga natin sila itaboy ng pagkalayo-layo na hindi na sila makakabalik dito. Now, bilang mga Pilipino, mga tol, ano ang masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.